the country's largest bake shop chain. Sa unang hirit, bisyong totoo ang unang hirit, saya-saya ay kailangan isang tabi at palitan ng ibang pananaw. Pagbabago sa pamayanan, pagbabago sa ugali, sa pagtatalakayan natin sa pamahalaan. Ngayon, ang palagi nilang sinasabi na ang isang importanteng trabaho ng isang Pangulo, and I'm sure si Professor will agree with that, saan ba tayo dapat patungo? Direksyon. Oo, direksyon, hindi ba? At paano natin makakamit yung mga sinasabi sa pananaw ng Pangulo na mga mahalagang bagay? Yun ang dapat ipapaliwanag niya. Kasama na rin doon, di ba, bawat zona, nandun na rin yung mga hihingin mo sa Kongreso, mga batas, para may sulong mo ang mga programa mo. So, State of the Nation nga meron kang bibigay na larawan at kailangan mo ipaliwanag. Bakit yun ang natatanaw mo? Okay, sinasabi ba ito'y magiging maiksi pero malaman? Alam nyo, ang Pangulo, kung ano ang kailangan, yun ang haba ng kanyang talumpati. Minsan maiksi, minsan mahaba. Katulad na rin yung ginagamit niyang lengguwahe, di ba? Tagalog tayo mamaya. Buong speech po yung buong speech. And that's always been the way it is, di ba? Nung first zona in history na Filipino ang ginamit. Okay. Professor, kumbinsido ka ba dun sa social, yung paliwanag sa social transformation? Actually, meron na tayo sigurong nakita na pwedeng patikim doon sa konsepto ng social transformation. Marami na napag-usapan before at lagi kong nasasabi, halimbawa, yung pagbabago lang ng selebrasyon ng paggunita kay Rizal na birthday, imbis na, kasi minsan kahit na kamatayan, ang nababasa mo sa dyaryo, celebration. Iba yung commemoration sa celebration. Ngayon, napakalaking bagay nung consciousness ng tao bilang Pilipino, ano yung simbolo ng pagiging Pilipino. So, maaaring ito ay isa sa mga ingredients ng tinatawag na social transformation. Nabanggit mo yun kasi lahat ng holiday natin, puro tayo talo, no? Yun na nga Bataan. Yun na nga Tapos, celebration patawag. Celebration. Okay, Yusek, Gloria bashing ba ang mangyayari? Hindi ba siya maiiwasan na hindi mabanggit? O paano? O, mamaya, tanong sa Professor kung tama ba talaga mabanggit si Gloria? Tingnan natin kung bashing ba ito na parang may bangransa na nangyari. Hindi naman ganun. Saan ba tayo nanggaling? Saan ba tayo ngayon? Saan ba tayo patungo? Nandun na rin, kasama na rin doon, ang kahalagaan na panagutan ng mga tao, ang mga kasalanan nila. Kailangan yung hindi ka maka-escape, di ba? Ngayon, kung ang isang opisyal ay kasangkop o mapatunayang kasangkop sa masamang nangyari, obligasyon, di ba nanunumpa ang presidente, do justice to every man. Kasama na doon, bigyan ng karapat-dapat na oportunidad ng isang tao na pagtanggol ang sarili sa korte. Ngunit, kailangan din i-prosecute sa korte at dalhin ang mga ebidensya. So, wag po natin tingnan ito na parang Gloria bashing or that sort of thing. Remember, hinalal ang presidente dahil maraming nakikitang pagkukulang ang ating mga kababayan sa gobyerno ng panahon ni GMA. Ngunit, kung susulong natin ang kaunlaran and all of these things, kailangan di managot. Okay. Tama ba na State of the Nation ni Aquino at hindi State of the Nation ni Arroyo? Oo, tama yun, Igan. Pero hindi naman ibig sabihin, hindi na natin kailangan balikan kung parang ano yung kinalimutan nangyari. no? Kasi ito ay isang pagbabalik doon sa pangangailangan na kailangan magbago ang gobyerno. Kasi yun nga ang rason kung bakit mo nilagay si Pinoy doon sa pwesto Pero bukod doon sa ginagawang paglilinis at doon sa priority ng paglilinis ng gobyerno, ano ngayon yung mga hakbangin na gagawin para unang-una, hindi na ito maulit sa susunod? Okay. Ano yung mga reforma, ano mga konkretong programa? Kasi yung GMA na-issue doon sa corruption Ano pa mga priority, ika nga ng mga programang inaasahan mo, Professor, na dapat para sa taong bayan naman na marinig mamaya? Alam mo, maraming mga hindi natuloy na mahirap pag-usapang programa dati. Kasi unang-una, wala namang political capital na naiwan si GMA dati. Dahil yung kalahatian, o baka mahigit pa sa kalahati ng kanyang administrasyon, talagang napaka-unpopular na niya. Okay. Unang-una dito, yung pagtingin sa mga kailangang legislation, yung political party reform, electoral reform, local government reform,
Sa karamihan ng tao, siguro hindi masyado itong kailangan dahil ang laging tinitingnan poverty and so on. Pero yung mekanismo kasi para ma-address mo yung poverty nandun sa sistema ng gobyerno eh. Pero dahil ito ay divisive, hindi ito napag-usapang mabuti nung nakaraang administrasyon. No? Sa halip, in fact, nagamit pa ito para mabago yung atensyon ng tao na merong iskandalo pero ginawang rason yung pagbabago ng sistema. Sa tingin ng karamihan, lalo na sa mga nasa civil society na tumulong din sa paghalal sa presidente, panahon na para baguhin yung mga dapat baguhin, kahit na mahirap ito pag-usapan dahil sa political capital, unprecedented political capital, kahit paanong ibato mo sa presidente, positibo pa din ng kanyang popularity. No? Okay. Samantalahin yun, ano? Samantalahin yung pagkakataong yun. Kasi pag hinintay mo yung second half, wala na eh. Okay. Wala ka nang May ganun magagawa bang mababanggit? Yung mga reformang ganun? Maraming mga reforma na kailangan isulong. Palaging pinapaliwanag ng presidente na ang isang challenge para sa isang presidente ay ang bawat bahagi ng ating lipunan merong advokasya. Yung mga gustong tingnan ng saligang batas, yung economic side nito o kahit yung dapat ba mag-parliamentary o hindi. Doon sa mga patakaran na kine-question ng mga negosyante, for example. Lahat ng mga nagtatrabaho na gusto mas mataas ang sahod nila, di ba? Kailangan timbahin na lahat ito ng presidente at kailangan niyang sasabihin, limitado ang panahon natin, ano nung dapat unahin natin sa limitadong panahon na ito. Doon natin makikita yung mga pananaw niya mamayang hapon. Okay. Makinig ho tayo sa SONA, wag yung kung ilan ng palakpak. Binibilang yung palakpakan yun. Ano ba, mga ilang oras ba to? Abangan na lang. Maapakan na lang. Okay. Wala kang kopya dyan. Ay, maraming salamat, Yusek Manuel Quezon III po. Professor! Maraming salamat din po. Edmund tayo po ng UST, mga igan. Yan po ating talakay. Abangan ng SONA, makinig. At syempre, kailangan ng aksyon ng tao, no? Okay, magbabalik po unang hirit. Welcome back sa Unang Hirit ngayong araw ng SONA. Marami talaga ang bongga ang forma. Jumoin na rin kami dyan. Eto at magbabalik tanaw tayo sa mga pinakaglamorosang forma sa mga nakaraang SONA. Kasama si Miss Delby Bragay, isang fashion designer at stylist. Good morning, Delby. Good morning! Yan, How are you? Mabuti. Nice to see you again. And ikaw din ready for the SONA. Yeah, ready. It's such an important occasion. Absolutely. Not just for politics but also for fashion, di ba? Correct. Siyempre kapag SONA, hindi natin mapansin ang mga outfit ng mga kongresista, senador, at ang kanilang mga kabiyak. Sa mga nakaraang SONA, sige nga, sino ang mga naging pinakamaporma para sa'yo? Well, of course, first and foremost, how can we possibly forget the stunning vision of Lucy Torres? Ay, oo nga. I mean, aside from the fact that she has the height, she has the body, Yes. the color choice was excellent. Okay. Hindi siya sobrang vibrant that it overpowered her. Hindi din siya sobrang pareho sa tonal value ng skin niya na parang nawala. Okay. So, perfect color choice, intricate design details. If you look closely, you will see the earrings. Yes. It's a full outfit, very well chosen. Oo, simple pero yung tawag nga nila ay class na class. Ang Class na dating, class. class na class. Ang ganda. Of course, bagay na bagay sa barong da simple din lang ni Goma. And then, of course, we also have another very stylish lady on the red carpet talagang tawag on the SONA red carpet, Miss Senator Pia Cayetano. Of course. What's nice about this, it exudes a very youthful sophistication. Yes. It has very stylized terno sleeves. Look, ang cute-cute niya, Oo diba? nga, no? Pagkatapos, it's like an off-white shade with black. Okay. Very elegant, but exudes youthfulness. And she has such a toned body. Ay, Kasi naku. athlete She's siya, an right? athlete, super athlete actually. Pero I like that you mentioned that it's parang the new version of the terno. Yeah, it's not so like classical. Yes. Oo, parang hindi ninang ang dating niya, Correct di ba? ka dyan, correct hindi ka ninang, dyan. not na masama maging ninang, di ba? Pero ibang-iba yung version Youthful. niya. Very youthful, lovely. And the material looks, maganda yung tayo nung material mismo na ginamit ng Correct. niya, ng damit. Correct. And then, of course, we have Senator Lauren Legarda. Of course, when you see Senator Lauren Legarda, she's always put together from head to toe. And I remember there was this SONA that she was really in full Wow. piña Yan. with the, panuelo. Yes. And puro bordado. And look at the hair. Oo, It has the oo. paineta. She has a tambourine. Oo. So talagang head to toe elegance. I just have to say that
if you are petite, you have to be very careful about how The volume. big the volume, correct. Oo. Because if you're very voluminous ang panuelo mo, it has a tendency to dwarf you. Yes. So you have to be very careful about proportions. But here, head to toe elegance. Nadala naman niya ng gusto. No? Even Nadala though niya ng she's not gusto. super tall, eh, no? She's not super tall. And but the other thing I have to point out is if you're wearing this neck piece, Yes. make sure it's not too much of an attention grabber because sometimes it, puro neck piece ang napapansin. Oo. Ako, she carried that very well, absolutely. And we've got Jinky Pacquiao. Of course. Well, Jinky Pacquiao looked very stylish here. She was Alright. wearing like a pale pink draped outfit. Manny, tabi muna. Manny, excuse Manny, lang. excuse Manny, me. excuse, And Manny. if you look at the color tones of the makeup and the Ganda. lipstick, it goes together. I have to caution you though, Yes. that pag ganyan, ingat ka lang kasi pag masyadong malapit sa tonal values ng skin mo, Oo. yung ginamit mong coloring, Oo. then it's possible na parang masyadong blended, so magfe-fade Yes. out ka. Pwedeng maputla ang labas mo. Kasi medyo blush yung ginamit sa kanya, ang maputi siya, eh, no? Correct. Ah, So, ingat lang ng konti when it comes to that. Tingnan ang fabric sa tonal values mo. Okay, so wag masyadong dikit na dikit para hindi Pwede ka... baka mawala ka, Oo mag-fade nga. ka, diba? Tama. No, thank you so much, Miss Delby Bergayes, Fashion Designer. Thank you, Delby. Nice to see you again. Sure, great looking at you. We'll see you soon at mamaya abangan natin ang mga magiging bidang forma sa SONA 2011. Magbabalik pa unang hirit. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Mangulat ka. Ang practical mom at ang chef mom. Kaninong luto ang mas magical? Kaya mo